Sunod-sunod na nga ang pagpapasok ng high-tech equipment ng pulisya matapos iginit ng korte na tuloy ang pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya sa Davao City Engineering Office naman dumulog ang kanyang religious group para itigil ang umano'y drilling sa kanilang compound. Mula sa Davao City, nakatutok live si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Cyril? Mayor, sa ika-6 na araw ng pagsisilbi ng kapulisan ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy at iba pang akusado, iba't ibang kagamitan ang ipinasok ng pulis sa loob ng KOJC compound. Nagsinatingan din ang mga pulis na mula pa sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Nakatutok ngayon sa KOJC Cathedral at Jose Maria College Building ang paghahanap ng pulisya kay Pastor Apollo Kibuloy. Binuksan nila ang isang tila bakal na nakatakip sa isang sementadong lugar. Pero imbes na entrance ng bunker ang makita, sinalubong sila ng masangsang na amoy. Sinuri rin ang pader na ito, pero bigo pa ring makita ang umano'y secret entrance. Based dun sa nadidetect ng device ng heartbeat, masasabi na merong underground facility. Pinasok din ng pulisya ang isang kwarto sa katedral pero wala ring nakita. The issuance of the TPO was precisely done to eliminate PNP's restriction and control of the premises. Their presence here. Kasi sa tingin po namin, na-serve na yung warrant of arrest. Wala si Pastor Apollo Kibuloy po dito. Paglilinaw ng Davao Regional Trial Court, di pinipigilan ng inisyu nitong Temporary Protection Order ang pag-operate sa KOJC compound at ang pagsisilbi ng warrant of arrest. Ngayong araw, may iba pang pinasok ng mga equipment ang PNP sa KOJC compound. Kabilang ang malaking asul na kahon na inalmahan ng KOJC. Hindi umano kasi ito idinaan sa security x-ray. Sa may cathedral, andon ang life and motion tracer. May life detector equipment din at proton-elec device. Lahat ng aparato na ito kayang mag-detect ng mga vital signs ng tao, galaw at boses at kadalasang ginagamit sa search and rescue operations. Ang gamit na metal detector, inireklamo ng KOJC. Kung tao ang hinahanap mo, bakit metal detector? Pagka gold na ang hinahanap nito, at saka kung may makita silang gold, yun ang magiging dahilan nila because under Article 12, Section 2 and 3 of the 1987 Constitution, the state has power to control aiming to all natural resources. Dumating na rin ang long-range acoustic device, isang equipment na naglalabas ng malakas na tunog at dinig kahit nasa malayong lugar. Gamit din ito sa crowd control. Sa isang larawan mula sa legal team ng KOJC, makikitang bit-bit papasok sa compound ang aakalaing pagkain. Pero napag-alamang concrete cutter ng idaan sa scanner. Kinukunan na namin ng pahayag ang PNP ukol dito. Hanggang hapon, nagpapasok ng iba pang gamit ang PNP. Pero tikom ang bibig ng PNP sa mga equipment na ito, pero tiniyak na legal. The ground commander doesn't want to reveal this part of the operational data, operational information that could jeopardize yung conduct in the serving the warrant of arrest. Dumating na rin sa Davao City ang dagdag pulis mula Northern Mindanao, ibang bahagi ng Davao Region at Socsargen na tutulong sa Civil Disturbance Management. 24/7 na kasi ang operasyon at pagbabantay sa loob at labas ng KOJC compound. May mga sundalo ring tutulong sa crowd control. Paliwanag naman ng PNP sa mga armas na nakita sa loob ng KOJC, kahit pa sinabi ng Pangulong Marcos na di nagpasok ng armas ang pulis. Yung una pong pumasok, yung mga searchers, yung arresting officers, ay wala pong armas. Yung mga CDM contingents natin, wala pong armas yan. Ang may mga armas lang po is yung mga perimeter security natin. And certain units, if in case, may kinakailangan ng police interventions.
Miyerkules ng gabi nang may 5 mga nakasibilyan na pinapasok ang PNP sa loob ng compound pero wala pang ibinigay na detalye ang PNP kung kasali ba ang mga ito sa kanilang human intelligence. We don't have any other targets sa loob. Ang target talaga namin is mahuli si Kibuloy and 4 others. Ang drilling naman ng PNP sa compound, hiniling ng KOJC sa Davao Engineers Office na ipatigil na. Mel, sa pinakahuling bilang ng PNP, umabot na umano sa 6 na po ang sugatan sa kanilang hanay. Samantala, 29 na miyembro ng KOJC naman ang kanilang sinampahan ng kaso. Pero ayon naman sa KOJC, aabot rin o di bababa sa 16 na miyembro nila ang sugatan. Simula nung inisyo o nagsilbi ng warrant of arrest ang PNP dito sa KOJC. At isa rin sa mga resulta ng operasyon nila ang pagkamatay ng isang miyembro. Mel. Maraming salamat sa iyo, Cyril Chavez ng GMA Regional TV.